Nak, kung nasaan ka man ngayon, sana magpakita ka sa akin para iuwi na lang kita ng probinsya. Kasi baka mamaya papahamak ka na naman dahil sa mga barkada mo. Babalik ka na naman sa bisyo mo. Tapos saktan ka na naman ng ibang tao dahil sa mali lang ang gagawin mo dahil wala ka ng pambiling pagkain. Sana pumunta ka na sa bahay. Mag-uusap tayo na. At sana, kung galit ka pa sa akin, di ba sabi mo 100% na wala ka nang galit sa akin. Bakit ngayon hindi mo pinapakinggan? Ilan naman pakiusap ko sa iyo, Nak eh. Pakinggan mo naman ako. Dahil ako pa rin ang nanay mo. So yun na mga ka-business, andito po yung nanay ni Dexter. Hindi ko alam kung anong dahilan. So kausapin natin, alamin natin at bakit kaya parang kinakabahan ako. Ano kaya nangyari kay Dexter? Bogs! Boys! Asan ka? Ay. Boys. Saan ka galing? May sinambay lang, boys. Oo. Apo. Asan, sino yung dumating? Yung mama po ni Dexter, boys. Asan na? Dito po yun eh. Wala man dito. Kaya na po nandito yun. Ha? Kaya na po nandito. Saan nagpunta yun? Ano mga bandar on sa Bogs? Sige po. Tindahan. Alright, boys. Anong sabi sa'yo? Ay, ayun o. Te! Ay, good evening po. Siya, nagabihan ako. Anong ate po? Galing ko sa trabaho, sir eh. Ha? Galing ko sa trabaho ko. Opo. Diretso na lang pera dito. Anong sadya nyo po? Hindi lang po sana akong tulong sa inyo, sir. Para kay Dexter. Tulong. Tuloy muna kayo. Tuloy muna kayo. Bogs, paso yung nga, Bogs. Alright po. Up, yeah. Wait. Ma, andito si Ate Jenaline. Uy, ma'am, nagabihan po ako. Galing ko sa trabaho ko. Ano nangyari? Nahihirap po sana akong tulong sa inyo, ma'am. Tika, sandali lang po ah. At Ate Jenaline, ito, binlog ko kasi kinakabahan kasi ako. Sabi ko parang baka may nangyaring di maganda. So, syempre, ano na rin ito. At least dokumentado. Di po ba mga ka-business At okay lang po ba, Ate Jenaline? Opo, sir. Naka-vlog itong pagpunta nyo rito sa bahay. Opo, sir. So yun na, tika saglit lang po. Ayusin ko lang itong camera natin. Galing ka sa trabaho mo? Ba't parang madaling-madali ka? Parang ano po ba nangyari? Ano gusto niyo muna kumain o? Tapos na po, sir. Kasi may okasyon po dun sa amo ko. Nakain po nila. Ando na si Dexter sa Leyte? Hindi po siya tumulong, sir eh. Ha? Sabi ni mama at saka ni papa, wala daw pong Dexter na dumating po dun. Kaya yun po, nagalit po sa akin sila mama. Di ho ba magkasama kayong dalawa nung binigay namin yung pera, magkasama kayong dalawang Opo. umalis dito sa bahay? Ubaw po. Nag-send pa kasi sa akin si Ate Jen ng ticket eh.
Oh. Nabili niyo na ako. Nakuhaan ko po talaga siya, sir. Sabi niya po kasi uuwi siya. Nangako naman po siya na uuwi daw po siya. Tapos hindi naman po pala tumuloy. Di ba sabi niyo rin po sa akin nakasakay na siya, nakaalis na? Di ba? Opo, ma'am. Minatay ko po siya makaalis. Saka po ako umuwi. Ibig sabihin, hindi siya... Ibig sabihin, bumaba siya ng bus? Opo. Patay tayo nito. Saan natin hahanapin ngayon yung batang yun? So, ano bang usapan ninyo nung bago kayo maghiwalay? Sabi po niya, sir, na uwi po ako, ma, dahil pag hindi po ako umuwi, hindi na po ako pabalikan ni Papa Kabis sa kanila. Eh, yun na po ng... Yung sinabi ko doon sa vlog na pagbigyan muna natin yung mga kamag-anak mo at tawag nito pagka medyo okay na ay Kukunin. pwede na mga siguro pakiusapan na makabalik siya rito, no? O, yun na nga po mga kabisnes, nung pinakahuling vlog kasi natin ay tumawag kasi yung kamag-anak nila Dexter doon sa Leyte, yung pinsan mo ba yun? At naka-patch nga yung video call doon sa vlog. At doon sa bandang unahan kasi noon ay malinaw na sinabi rin sa amin na bakit kasi kinuha pa namin si Dexter doon sa Leyte, di ba? Ate Jenaline. So, Pinapunta pa dito. bakit pinapunta pa rito? Kaya nangyari yung ganun. So, syempre, sa reaksyon nila at saka doon sa sinabi ni Lola na pabalikin na lang si Dexter doon, kaya sabi ko nasa kanila yung karapatan at kami alam naman namin kung saan kami lulugar dahil hindi naman kami kamag-anak ni Dexter, di po ba mga kabisnes? At andyan yung nanay na may karapatang magdesisyon, saka yung kanyang mga kamag-anakan pang iba. Yung tatay ni Dexter buhay, lolo't lola. So wala kaming karapatang magdesisyon, bagaman gusto namin na sana ay nandito lang yung bata. Anyway, tapos naman na yon, no? Lola, tapos na yon at okay naman na sa amin, naintindihan po namin kayo, syempre natural damdamin ng lola tsaka ng mga kamag-anak. So ngayon paano ba ito? Sabi ko na nga ba, kinakabahan ako eh. So anong tulong ang magagawa namin, Ate Jenaline? Gusto ko po sana siya mapauwi ng probinsya, sir. Oo nga, hindi. Yun na nga yung ginawa mo, di ba? Na binila ng ticket, sinend mo pa yung... Sunod sa akin ni Ate Jen. Kasi hanggang hindi pa nakakasakay si Dexter, kachat ko siya eh. Nag-send siya sa akin ng ticket, tapos sabi niya, yun nga, abangan daw niya, ay antayin daw niya na makaalis, lumabas bago siya aalis. Para masigurado nga nakabiyay na. Yung pala, hindi pala siya... Malamang yun, sumakay. Di ba nakita mo sumakay, umalis yung bus, nakita mo umalis yung bus bago ka rin umalis. Yung medyo nakalayo-layo na, natansya niya na hindi na ako makikita rito ni Mama, pumara, no? At saka bumaba. At ang problema na ito ngayon, saan kaya yung bumaba banda? Yun ang malaking tanong. At Tapos po yung pera na binigay po namin, binigay niyo rin po sa kanya yung supply ng... lahat 2.5 po sa kanya. Kasi yung 1K binigay sa akin, tapos binawasan po ng 300 pinabili ng pagkain. So, ibig sabihin na bumili ng ticket tapos may sobrang 2,500 ng cash. Naku, malaking halaga yung para kay Dexter. Kasi sabi ko po sana sa kanya, pagdating mo na lang, ipa-Gcash ko na yung dalawa. Yun dapat. Yun din ang nasa isip ko po eh. Kasi, kaya lang Kaya lang po, nagagalit po siya. Sige, sa'yo na lang ang pera ko. sabi sa iyo. Yun nga po sanang
Hindi ko na rin kasi naisip nung time na nandito kayo kasi medyo ano rin ako eh. Aligaga rin. Hindi kasi, bibili nga siya ng ticket eh. Oo nga po, hindi. Ibig kong sabihin, di ba nakabili na kayo ng ticket, Opo. tapos may sobrang 2,500 mahigit. Opo. Di po ba? Ngayon, ang balak ko sana noon, yung pera na sobra, i-advise ko sana si Ate Jeneline. Ate Jeneline, huwag mong ibigay kay Dexter yung malaking amount. Bigyan mo lang siya ng pangkain hanggang sa makarating siya ng Leyte. At pagka nandun na siya ay ipa-remittance na lang or GCash. Yun po nga sana yung gagawin ko po sir eh, kaya nagalit po siya. Nagalit siya. Sa'yo na lahat ng pera ko, kaya binigay ko na lang po lahat. Kasi tinitingnan ko yung mga tao doon po eh. Sabi ko, sige, sa'yo na lahat ng pera mo. Simula nung hindi mo na, kailan mo nalaman na na hindi nakarating doon si Dexter? Tumawag po si mama ko po na wala po si Dexter na... Kailan? Mga ilang araw na? Friday po yun. Friday? Anong araw ngayon? Huwebes po. Thursday. So, almost bukas 1 linggo na. Opo. No? Tapos, simula noon wala kang balita kay Dexter. Wala po. Tapos sabi ni mama, hanapin ko raw po. Kaya doon nagtanong-tanong po ako saan yung computer shop yung sa pili na sinasabi niya. Tapos nakita ko po doon siya. Saan? Sa computer shop po. Oh, Yung... Lalaro po siya. Oh! Eh sabi ko po sa kanya na, ba't nandito ka? Akala ko ba umuwi ka? Oh. Sabi ko sa kanya po. Nag-alala yung lola mo at lolo mo, nag-aabang pa sila doon. Yung dalawang kapatid, inabangan ka hanggang alas 2 ng madaling araw. Tapos hindi ka naman pala tumuloy. Tapos ang salita po niya, sir, ayaw kong umuwi doon. Sabi po niya sa akin. kasi saan ulo niya pala, Ate Jeneline ito, hindi, Mrs. Ka-Business kasi, di ba si Dexter nga ay merong depression, ano bang mo ron, Ate Jeneline, bilang nanay, ano bang, pwede bang malaman? Parang hindi po depression niya, sir. Katigasan lang po na ulo niya. Hindi na ang palagay ko pa. Kasi ilang beses ko pinagsasabayan po yun. Hindi naman po pinapakinggan. So nakita mo sa computer shop, inuwi mo? Ayaw po niya sumama, sir eh. Doon lang daw po siya sa computer. Oh, yun naman pala yung nakita mo na nasa computer lang si Dexter ngayon. Ayaw po niyang sumama po sa akin. Huwag na raw daw siya pakilaman. Hayaan na lang daw po siya doon. Oo nga, ibig kong sabihin, hindi naman pala nawawala si Dexter. Hindi naman po. Kailan nag-alala lang po yung lolo at lola po niya. Hindi, hinanap nga ni ate. Kaya po hinahanap ko po. Oo nga, akin din kasi ang pagkakaintindi ko kanina, yung si Boogie, kaya ka nandito kasi si Dexter hindi nakarating ng Leyte at nawawala, hinahanap, yun pala nakita mo nandyan sa computer shop. Ang tanong, hanggang ngayon ba nandyan pa siya? Hindi ko po alam, sir, kasi hinahanap ko po siya doon. Wala na, hindi na po nagpapakita. Nagtatago na po eh. Simula nung nakita mo, tapos balikan mo siya, Po. Wala na po siya doon, nagtatago na po. Hindi ko na po siya nakikita. Kaya po lumapit po ako sa inyo na humingi ng tulong para mahanap po si Dexter. Kasi hindi ko na po alam gagawin ko, sir. Nak, kung nasaan ka man ngayon, sana magpakita ka sa akin para iuwi na lang kita ng probinsya. Kasi baka mamaya papahamak ka na naman dahil sa mga barkada mo. Babalik ka na naman sa bisyo mo. Tapos saktan ka na naman ng ibang tao dahil sa mali naman gagawin mo dahil wala ka ng pamiling pagkain. Sana pumunta ka na sa bahay. Mag-uusap tayo na.
sana, kung galit ka pa sa akin, di ba sabi mo 100% na wala ka nang galit sa akin. Bakit ngayon hindi mo ako pinapakinggan? Ilan naman pakiusap ko sa iyo, Laki. Pakinggan mo naman ako. Dahil ako pa rin ang nanay mo. Alam ko malaki ang pagkukulang, pag-aaruga ko sa iyo. Sana, intindihin mo rin naman ako na dahil ganito yung sitwasyon ko ngayon. Sana mapakita ka na sa akin. Usap tayo. Ano po sa'yo? Pagka ganyan natin, Ginaline, ibig sabihin ay pinagtataguan ka, mahirap talaga hanapin yan. Pero maaari makatulong yung ating mga ka-business. So tama yun na parang nanawagan siya. So yun na mga ka-business naming minamahal, kung sino man po ang makakakita kay Dexter at pagbigay alam niyo po sa amin, yung aking cellphone number po ay 0947-7524220. So yun po mga ka-business, para ito yung nanay nag-aalala, maging kami syempre. At alam niyo naman kung anong trato namin kay Dexter. Miyembro yun ng aming pamilya. Itinuring na namin kapamilya si Dexter. So sobrang shocking. Kumbaga ang hirap unawain yung mga nangyari. Sino po nagturo sa inyo doon? Paano nakita niyo siya sa computeran? Tanong po ako doon, Mami. Hindi niya naman po, baka naman pinagalitan niyo roon sa computer shop. O ibig ko sabihin baka napahiya yung bata. O okay lang na Kasi, intindihan ko kayo na magagalit kayo. Baka napahiya, ganyan. Hindi. Pagalitan ko po talaga siya, sir, kasi nga dahil pinagalitan po ako ni mama at sa kanya papa dahil bakit daw po hindi po siya hinahanap. Tapos doon lang po na siya. Siyempre, nanginginig po ako sa galit po sa kanya. Dahil bakit ganun ginawa niya sa akin, niloloko niya ako. Promise siya ng promise, tapos hindi naman po na tinupad. Promise mama, uuwi ako. Para kay papa ka-business, sabi niya. Tapos yun pala, hindi naman po siya umuwi. Umaasa ako na dumating na siya. Hindi naman po pala siya tumuloy. Sobrang naawa ko, naiinis po sa kanya. Kaya sobrang galit ko po, iniyak ko na lang po sa kanya, sa harap ko niya. Kaya sabi ko sa kanya, kasi kung diyan ka masaya, diyan ka. Sabi ko. So yun ang pagka nakita mo siya, anong plano nyo po? Halimbawa, mayroon tayong ka-business na nagmalasakit, nagmagandang loob na tumawag sa amin, tapos natuntun kung nasaan siya naglalagi, tatawagan namin kayo, isasama namin kayo doon. At ano ang plano nyo po? Gusto ko po sana siyang iuwi sa probinsya, sir, para mapanatan na po yung... Paano nyo po gagawin yun? Yun lang po ang problema. Sa unang pagkakataon, ayan na nga, di ba, may ticket na lahat, tinakbuhan kayo. Siguro po, ako na po mismo maghahatid po sa kanya. Ihahatid mo na siya, personal. Tama naman, tama yun. Oo, kasi pag dito, parin kasi siya lagi. Opo. Talagang ang dami niya palang barkada dito. At saka nung alam nyo, Ate Ginaline, ewan ko kung meron kasi mga pangyayari na hindi naman din naisama na sa vlog, hindi naman sa pagano kay Dexter. Kami kasi naintindihan namin dahil ang aming pagkaunawa sa kanyang kondisyon ay kailangan niya talaga ng atensyon, no? May mga pangyayari rin po kasi na hindi karaniwan na talagang nag-adjust kami lahat, pati yung mga kagwang para sa kanya. Sabi ko nga sa mga kagwang, kayo ang mag-adjust, tayo ang mag-adjust kasi
tayo ang nakakaunawa. At alam mo naman yun, di ba? Hindi naman vlog yun eh. hindi naman din na biro yung aming naging sakripisyo. Hindi naman sa ikinikwenta namin, kaya lang nakakapanghinayang, Ate Jenaline, sobrang nakakapanghinayang at masakit, malungkot dahil sa napamahal sa amin. Kaya lang bilang respeto sa inyo, kayo nanay, nandiyan yung mga lola, sige lang, okay lang po yun. Kung yun ang plano ninyo, o sige, tutulong pa rin kami na sa pamamagitan ng vlog na ito, kung sakali may tumawag, makakaasa po kayo na ipagbibigay alam po namin sa inyo kaagad para mahanap si Dexter. Matuntun nyo po. Maraming salamat po, Ma'am Sir. Ano pala yan? Inaano ko din kasi yung naging sirkulasyon niya dito eh. Yung time na yun kasi, siguro balak talaga niyang umalis, Ate Jen. Yun ang iniisip ko kasi nung simula nung nangyari yan. Bakit, sabi ko sa sarili ko, bakit niya ginawa yun? Ibig sabihin yung minsan na nag-iisip siya ng malalim, baka yun pinaplano niya na talaga na umalis. Katulad, di ba, may nagbidilag din kami na umalis din siya ng Sunday na hindi siya nagpaalam. Sabi niya, nag-ikot-ikot 5 oras siyang nawala, sobrang nag-alala rin kami, yung mga kagwang ikot na... Oo. Ibig sabihin, nagpaplano siya na talagang umalis. Maaari rin siguro at... yung napagtanungan niyo po na nandun siya sa computer, ano pong sinabi sa inyo? Sabi daw po kaya nandun daw po siya, pinaalis niyo raw po siya. Pinaalis dito? Opo. Sabi niya pinaalis na ako ng vlogger dun sa bahay nila. Wala. Yun Bakit daw ako po. ba namin siya paalisin? Yung salita ng bata, yung tinuro sa akin kung nasaan si Dexter. Ano naman po sinabi niyo? Sabi ko hindi siya pinalis doon, siya ang kusang lumayas. Kasi hindi na nagsasalita yung bata. Ganun po ba? Sabi pa nga sa akin ko Dexter, hinahanap ka pala ni mama mo. Hindi ka man lang nagpakita. Sabi ng bata. Kasi hindi naman po siya sumasagot. Hayaan mo na ako dito. Dito lang ako. Sabi ko sa ni Dexter po. Hindi po maaari na mangyari yon na paalisin namin siya kasi yun ang aming yun ang aming task. Yun ang aming dapat trabahuin para sa kanyang kapakanan ng mabago siya. Hindi po pwede yun na paalisin. Siya ang umalis po dahil sa yun nga, yung sa alkansya. Yun ang nag-trigger, yung pera sa alkansya. Pinasak niya at umalis siya at ayun nga po yung screen ng gate sinira niya para maabot yung handle. Kaya ngayon po naglagay na kami mga padlock na para nagpalit kami lahat. Tsaka yun nga po yung nangyari nun, di ba? Kayo magkakasama sa sa nag-vlog kayo, di ba? Galing siya sa school. Okay. Tapos nag-vlog pa sila nun nung pagdating kasi wala rin kami nun nung nangyari doon, pagdating nila ng hapon, nanghingi siya ng pabili ng sabon. Mga dalawa daw po. Dalawa. Ito, day off, kinabukasan. Yung palas, umalis na rin siya. Tsaka po, Ate Jenaline, maraming pagkakataon po na, di ba, hatid sundo siya ni Papa Dins? Opo. Maraming pagkakataon po na kapag halimbawa sinundo siya, halimbawa usapan nila ni Papa Dins, diyan ka mag-aantay kasi diyan kita hanapin, ka nga alis diyan. Maraming pagkakataon na hindi siya nakikita ni Papa Dins bumabalik dito dahil wala siya. Tapos dumarating na lang siya na mag-isa. Mag-isa po. Kaya syempre nakakakaba rin. Pero hindi siya mag-isa. Ganun din ang pinasundo din kay Buknoy. Okay, kay Buknoy din nangyari din po wala yun. na rin siya din doon. Yung mga ganung pangyayari, kaya namin tiisin at pagpasensyahan. Kasi nga, ang laging iniisip namin yung kondisyon niya kasi. Kailangan niya ng pangunawa. So, sana, kung sakali na makita natin si Dexter ay Yun nga, magandang plano doon. matupad yung Ikaw ang maghahatid mismo. Na tsak mo makakarating talaga siya ng Makakarating po late. talaga siya ng late.
Kasi yun yung sabi ni Mama, ikaw na mismo maghatid dito para sigurado kang makakauwi ni anak mo. Sabi ko, sige. Yun lang bang ano nyo po, sadya nyo Ate Jenaline? Po sir, nahihirap po ako ng tulong sa inyo, kay Dexter. Sige po, ayun mga kabisnes, ano po, makikisuyo po kami ulit. Baka sakali may makakita, may makapansin kung nasaan, pakisuyo na lang po, pakitawag sa amin o sa messenger ni Mrs. Kabisnes, ano po. Kasi palagay ko malabo mo talaga yan makita kasi pinagtataguan ka eh. Doon po sa ano, yung kaibigan niya na si Balat, alam ko na sa computer shop ka, bilang pagmamalasakit mo sa kaibigan mo na mapabuti, sana message mo ako na huwag mo na ipaalam kay Dexter. Magkaroon ka siguro ng concern na mapabuti yung kaibigan mo. Kasi bilang nanay, nag-aalala rin sila kay Dexter. Message mo ako anak, Balat, sa nanay ni Balat. Nakikisuyo rin po ako na ate, kung nakita niyo man po si Dexter na namasyal po dyan, kung maaari po sana i-hold niyo po si Dexter para mapuntahan din po namin na masundo ni Ate Jenaline. So yun na Dex, sana makipag-usap ka, magpakita ka sa nanay mo Dex, at sa amin, ni Mama Kabisnes mo, hindi kami galit sa iyo at andun yung inis sa mga nangyari, no, sa ginawa mo, pero yung sasabihin ba na hindi ka namin kayang intindihin ay hindi naman sa ganon, naiintindihan ka namin at sana nga dumating yung isang pagkakataon na makita namin na maayos ka na, anak. Huwag mo sayangin yung buhay mo, huwag mo sayangin yung panahon. Ang barkada ay sa panahon ng kasiyahan nandyan, pero kapag pagdating sa kagipitan, sa panahon na kailangan mo ng tulong, lalo pa nga't patungkol sa iyong kinabukasan, bibihira yung barkada na magmamalasakit sa iyo, na ang kalimitan sa barkada saya, lalo pa ganyan ang edad ninyo. Ay, ako po. Sige ate, kumain ka muna siguro. Tapos na po sir. May gusto pa kayong sabihin? Sige po, kung ano. Baka nanonood siya. Kasi nga, lagi siya nasa computer siya. Sige po. Mapapanood niya yan kung ano, nasa computer shop siya. Tapos na po ako sir. Tapos na kayo? Opo, sinabi Sige, ko na. sige, okay. May nakalimutan ba tayo? Kaya lola at lolo dyan sa Leyte, lolo, lola, pasensya na po. At hindi rin namin inaasahan. Buong akala namin nandyan na eh. Kasi ilang araw nang lumipas. Si Ate Jenaline naman pala, naintindihan ko na ang nangyari, ang senaryo. Si Dexter, pinauwi ng probinsya sa Leyte, sinakay sa bus, may ticket, at tiniyak ng nanay na nakasakay. Pag andar ng bus, malayo-layo na, alam niyang hindi na siya makikita ng nanay, bumaba, pumara. Tapos dumating yung takdang oras, araw ng pagdating ng bus doon sa Leyte, nabangan ng mga kamag-anak doon. Nagulat, walang Dexter na bumaba. Tiningnan yung loob ng bus, wala. So, syempre, tawag agad dito kay Ate Jenaline, napagalitan. Kasi lolo't lola yun eh. Napagalitan, napagsabihan. Ito naman, sabi niya nga po kanina,
naiinis siya na naawa kay Dexter. So, hinanap. Nakita sa computer shop. Ano po, nung nakita sa computer shop, kinumpronta at pinauwi niyo ba sa sinasama niyo sa bahay? Ayaw po niya umuwi. Ayaw. Ayaw po, doon na lang daw po siya sa computer. Oh. Tapos ilang araw yung lumipas, hindi mo na nakita. Ayaw na magpakita sa'yo, pinagtaguan ka na, Ate Jenaline. Okay. So, yun ang dahilan kung bakit siya nandito po ngayon para humingi ng tulong sa pamamagitan ng vlog. Na po, mga ka-business namin minamahal. Okay po, sige. Ito na lang muna siguro. Wala namang At saka po, gusto sinabihan po ni Dexter na pinalayas po siya rito. Hindi po. Hindi po Hindi po naman siya pinalayas. Ang ganda po ng plano namin sa kanya, makapagtapos siya ng pag-aaral, maayos yung kanyang buhay. Tsaka po mga ka-business, tawag nito, kami po ang iniiwan, hindi po kami ang nagpapaalis. Kahit sa simula't simula pa, panahon pa yan nila, yung mga dati naming kasama. Ayaw namin na nalalagasan kami. Ayaw namin na may naalis sa amin. Hanggat maaari, ayaw ko ng ganon. Kahit na mahirap, nangungonsumi, masakit ang ulo. Pero talagang tanggap namin yun at prepare naman kami sa ganong bagay. Dito, sobrang asikaso siya dito. Kahit si Tita Daday, naasikaso din siya. Special talaga. Ang Pasok sa school, hatid sundo, pati pagkain, baon niya po lahat. Pati si Papa Deans. Kaya hindi totoo yun na may sinabihan ka mang ibang tao na na pinalayas ka Dex, hindi totoo yun. Alam mo yun sa sarili. Hindi totoo yun. Ang nangyari doon, yun nga, yung pera sa alkansya. Yun ang pagkagising namin, wala na siya. Yun ang yun ang nangyari. So yun ang God bless po sa ating lahat mga ka-business, makikisuyo na lang po. Sabi ko na kanina, kinakabahan ako may nangyari nga hindi maganda. Maraming salamat po. Patayin ko na to, te. Wala nang ha.